arestado po kasi ang 3 tao sa illegal na pagbebenta ng 100 kilos ng depleted uranium na kakahalaga ng 680 million sa Cebu yan, Cebu, CDO, Pasay. So depleted uranium, ano yan? Ano yung element na yan sa ano yan, table ng chemistry? What is it for? Okay. Yun muna ang tanong natin. Yung uranium po kasi, may mga isotopes yan. Ibig sabihin, same element pero ibang neutron content. Yung uranium-238, yan yung pinaka-common. Pero yung uranium-235, fissionable yan. Ibig sabihin, pwede mo siyang tamaan ng neutron, tapos pag nag-split yan, yun ang cause ng nuclear energy. Ang nuclear energy is 4 million times more powerful than solar, wind. Yan po ang nilalagay sa nuclear power plants, sa research reactors, weapons. Pero pag weapons, napakataas ang concentration ng uranium-235, mga 90%. Pag nuclear power plants, mga 5% lang. Ngayon, ang gagawa, bago mo gagawing fuel yan, pipigain mo, i-enrich mo po yung uranium-235. Yung latak niyan, ang tawag doon depleted uranium kasi nga nakuhanan mo na nung fissionable. Meron pa rin siyang radioactivity, pero konti na lang. Pero very dense po yan. Ang density niyan halos 19 doble halos ng ng tingga. So, yung metal parts ginamit yan na bala. Projectile kasi armor piercing sa bigat niya tatago siya sa mga kung ano nung armor piercing. Yan ginamit yan ng mga military sa US pang target ng tangke. Tago sa tangke yung mga balang yan. So yan po yung ganyan projectiles. So latak pala siya latak ng na siya. Latak na po siya. So, Director, it's a metal. Uranium it's is a very heavy metal. Heavy metal. And then when they say it is depleted, ibig sabihin nga, sabi nyo nga, binaba. Pero where do you get that? Okay, yan. Yung uranium kasi, naturally occurring element. Ang pinakamarami niyan na bansa, si Kazakhstan, Australia, Canada, Russia, America. Minimina yan. Minimina. Tapos, ang mina, nakita nyo kanina, yung parang yellow cake. Yun na-enrich na po yun. Yan po yung magiging... Yan yung yellow. Ano yan? Yung yellow cake. Yan, uranium... Powder. Uranium powder yan. Pero purified na yan to be ready to be put into, ang tawag yan, yung fuel siya. Actually, yung fuel na yan, ganyan ng kaliit, ang katumbas, ilang tonelada ng coal. Talaga? Oo, Wow. Tapos walang emission And we have yan. that. Wala tayo niyan. Wala tayo niyan. Ang meron niyan, nandun sa ibang bansa. Meron tayong konti siguro niyan sa Larap, Camarines. Hindi nga minimina, maliit lang. Ang tanong po dito, paano nakapasok? So, traffic po yan. Sinasabi niyo po kanina. Okay. So, hindi yan galing Hindi yan sa atin. Pinuslit sa atin. Tapos, ano yung modus operandi? Actually, ito, maganda parang James Bond. In-import yung latak. Yes. Yung latak mismo ang in-import yan dito. Pinasok dito. Pinasok dito. Ngayon, paano natin nalaman yan? Kasi, ganito yan, yung International Atomic Energy Agency, yan yung United Nations Nuclear Watchdog. Signatory doon tayo sa kanila. Correct. Nasa Vienna po yan. Tapos, yung agency yan, pumunta doon sa Philippine Embassy sa Vienna, sabi niya, meron kaming balita na may nagtitinda raw ng illegal na depleted uranium sa Pilipinas. Nagulat nga kami. So, ibig sabihin, may whistleblower. Okay. Bakit? Ang modus operandi pala nitong taong ito, pinagbebenta nila na, hindi nakakaalam, ng platinum. Kasi platinum is $1,000 per ounce. As rhodium. metal. As precious metal. As precious More metal. than gold, correct. Actually, mas mahal ang gold ngayon because of the war. Pero halos pareho lang ang density niya. Pero so, binibenta nila as precious. So kung di mo alam, magbabayad ka, siguro kung may nadengoy sila. So yun ang nag-whistleblower. So nung sinabi sa amin, pumunta kami sa NBI. Kasi kailangang imbisigan kung sino to. Tapos may nagpa-identify sa isang lab ng DOST, ayun, may nakitang uranium. So natiktikan na nila kung sino yun. So siyempre, operations. This is a successful, I cannot overemphasize, successful investigation of the NBI. But can you bring it in legally into the country? How is it You smuggled? can bring it in legally, but you have to have license. Kami po ang nag-license yan. So, paano pinasok yan? In small quantities? Pwede, barko kasi hindi pwede sa hindi pwedeng eroplano yan kasi makikita ka agad. So yan hindi pa alam, inimbisigan pa po ng NBI yan. Pero nung may entrapment sila, ganon, kami ang kasama para malaman mahuli. Parang nahuli na po sila. Ngayon, yun nga yung hindi naman sila, okay, ano yung potential dangers yan? Kung gagawa ka ng bala, yun, pero hindi naman masyado. Ang problema po, may powder.
yung uranium powder. Oh. Kasi yung uranium powder, hindi yan kasing radioactive like cesium-137. Pero ang problema niyan, pag let's say hinalo mo yan sa bomba, lagyan mo nitong powder na to, pag sabog, kinalat mo ngayon yung powder. Yung Pag nalanghap radioactive. pag nalanghap mo kasi yan, nasa loob na ng katawan mo, mag-send off yan ang tinatawag na alpha particles, yun ang makaka-cancer. Yun po talagang delikado. When you inhale it or ingest it, no? Ingestion is not as bad, but inhaling is really bad kasi matagal yung residence time sa 16 katawan. years daw yun pwedeng tumagal eh. Oh, sa yun lungs. nga. Pero, Yun. So, ang problema, yun po yung nangyari. Oo. Salamat sa Diyos na hindi itong mga taong ito hindi nakabenta sa mga terrorist. Yeah, Na- yeah. na- Oo. Dirty bomb yung Ayun, tawag ayun na doon. nga. I was going to ask nga eh. So you mean to say, yung mga nakuli po ninyo dito po sa Pilipinas, ang balak po nila ba yan gawing dirty bomb? Hindi yata. Hindi. What didn't were have. they planning to do with Yun yung it? gusto nga nila, buy and sell. Buy and sell, Parang pang natutulak. platinum, oo. Parang Ganun nanulokohin lang. nila yung mga tao Tao, na platinum, na hindi oo. naman kung na-identify. Kami lang kasi ang may yung gamit para mag-identify niya. Panloko? Oo, Panloloko lang, panloloko. panloloko lang. Na they pass it off as platinum. Platinum. Yes, platinum or other precious metal. And is it sold like a gold bar? Paano Hindi, ba parang yun? bars yan. Hindi naman, they didn't even, bars yan. Oh. Maitim yan eh. Oh. Maitim. Pero talagang sobrang dense. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.